Nalipat naman tayo ng eksena. At makalipas ang 10 araw sa bahay ni Chumo, sa loob nito ay makikita natin na may hawak siyang kutsilyo. At kanyang hiniwa ang daliri nito at sa pagtulo ng kanyang dugo ay kanyang sinubukan kontrolin ito. Sa oras na ito ay natapos na siya sa pag-refine ng dugo. At ilang sandali pa ay panang-atake niya ito sa pader. At mabilis itong bumulusok at malakas itong tumama sa pader na sanhi ng pagkabutas nito. Sa labas ng gusali ay makikita natin ang panang-atake ni Chumo na tumagos ito. At sa pagkontrol nito ng kanyang kamay ay agad na umikot ito at dumaan sa bintana. At matagumpay naman niya itong nagawa. Ang pagdadalisay ng dugo ay kumpleto. Chi at blood tulad ng mercury. Condensed at hindi nababasag. At nagpasalamat ito kay Mo Shanshan dahil sa blood refine ng pill na ibinigay sa kanya. O kung hindi, ang isang sungay na jade elixir lamang ay hindi magiging sapat para maabot niya ang antas na ito sa loob lamang ng 10 araw. Sa pagitan ng base ng Changfeng at base ng Luyang, mayroong isang lihim na kaharian na tinatawag na Wanhua. Nakita nila na ang lihim na kaharian na ito ay lilito sa loob ng 1 buwan, at ang Wanhua plate na ito ang susi sa pagbubukas ng sikretong kaharian patungo sa sikretong kaharian. At naalala niya ang sinabi ni Mo Shanshan na ang secret realm ng 10,000 kababalaghan ay maaari lamang tumanggap ng martial artist na mas mababa sa antas ng masters ng martial arts. At may kakayahan siyang gumamit ng kapangyarihan na maihahambing sa kapangyarihan ng isang martial artist master sa gitnang yugto ng martial arts. At siya ay pormal na iniimbitahan na pumasok sa secret realm kasama niya at tulungan siyang mahanap ang Zuanyuan Chalcedony. Hinawakan ni Chumo ang kanyang dugo ng mahigpit. At sinabi nito sa kanyang sarili na ipinangako niya kay Mo Shanshan na sa paglalakbay na ito sa lihim na kaharian, kakailanganin ng Jade House ang Zuanyuan Chalcedony. At hindi siya makukumpleto para sa anumang iba pang kayamanan. Ngunit kailangan niyang mabuhay upang mahanap ito bago siya makaalis. Kailangan niyang magmadali sa mga huling yugto ng martial arts. Subalit sa kanyang paglingon sa pader ay meron itong napansin na isang bagay. Ang kanyang nakita ay isang box na nakatago at ito'y lumitaw matapos ang ginawa nito. Agad naman niya itong kinuha ngunit meron itong laman at kabigatan. Sa paglapag niya sa lamesa ay agad niya itong binuksan ay sumambulat sa kanya ang 2 dagger at mga gamot at libro. Ngunit makikita natin ang isang subre na may jade na kaparihan ng 3 lalaki na nakadikit sa kanilang damit. Agad naman kinuha ito ni Chumo at tinanong niya ito kung ano ang bagay na ito. At sinabi pa nito na tinanggap niya ang lahat ng mga alaala ng orihinal na may-ari. At wala siyang maalala sa kahon na ito at sa Amerikanang ito sa lahat. At sunod nitong kinuha ang libro na isang diary. At agad niya itong binuksan. Ang nakasulat sa libro ay natigil ito sa antas ng martial artist. At walang dahilan. Hindi siya maka-advance, sabi nito. Na sila daw ang napag-iwanan ng bagong mundo, at kapag dumami na ang mga makapangyarihang halimaw, at tumaas ang martial arts realm, sa huli ay hindi na sila makakaligtas. Hindi maganda ang trabaho sa research lab. Kulang ang level 5 ferocious beast test subjects. Baka maghanap sila ng level 6 or even level 7 ferocious beast. Ito ay napahawak sa kanyang ulo dahil sa depression dahil sa kanyang pag-research. Siya ay 15 taong gulang pero ordinaryong tao lang siya. Kasalanan niya ang lahat. Tama siya. Hindi lang physical constitution ang namamana pero may chance din na hamina. Balitang-balita na may level 7 na mabangis na hayop sa Western Yaoshi Forest. Kailangan niyang pumunta at makita ito. At kanyang hinihintay ang ama nito at kanyang ina, siguradong babaguhin nila ang pangangatawan niya para makapagpraktis siya at malampasan niya ang martial arts realm. Sa nalaman ni Chumo sa nakasulat sa libro ay naging emotional ito. Agad naman niyang isinarado ang libro. At kanyang sinabi na ano ang ginagawa ng ina ng orihinal na may-ari. Isang paraan para mabago ang nilinang na pisikal na konstitusyon. Lumalabas na ang pangangaso kung saan sila namatay ay talagang para sa isang antas 7 mabangis na hayop. Ang antas 7 ay isang mabangis na hayop na halos umiiral lamang sa mga alamat. At kanyang kinuha ang isang punyal, ito ay napakagaan. Malamig sa kamay nito. Sobrang ginaw, halos walang timbang ang punyal na ito ay hindi karaniwan. Ang Jade House ay maraming kaalaman, dapat kong dalhin ito kay Mo Shanshan sa susunod para sa isang pagtatasa.
At makalipas ang 10 araw ay makikita naman natin ang mga martial artist na nakarating na sila sa kanilang pinag-usapang lugar. Ngunit hindi naman mapakali si Mo Shanshan dahil wala pa ang ating bida. At nakita naman siya ng 2 martial artist at nag-usap ang mga ito. At sinabi ng babae na si Mo Shanshan ay inaantay niya si Chumo at sabi nila mid-stage martial artist lang siya. At gusto niyang makita kung ano ang special sa kanya na nakakapagpatingin sa kanya ng kakaibang liwanag kay Mo Shanshan at ang master nila na si Zai Yuan. Ngunit sinabihan naman siya ng lalaki na maging magalang, tiyak na may magagandang puntos si Chumo. Ang babaeng ito ay galing sa Changfeng base na si Sushana na isang Grandmaster late pick martial artist. At ang lalaki naman ay si Liao Yu na isa ding Grandmaster late pick martial artist ng Changfeng base. Sa kabilang banda, nakita naman nila si Chumo na siya ay dumating na, sa paglapit ni Chumo ay lumalabas ang kanyang aura sa kanyang katawan. Naramdaman naman ito ni Mo Shanshan na mas lalong lumakas na naman ang ating bida. Ngunit naramdaman din ito ng dalawa. Naging seryoso naman si Sushana kung siya ba si Chumo. Ang ganitong uri ng aura ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng isang mid-level na martial artist. Agad naman siyang sinabihan ni Liao Yu ang taong ito ay hindi dapat minamaliit, kaya huwag hayaan ang kanyang pag-iisip na mas mahusay siya. Natuwa naman si Mo Shanshan at sinabihan niya si Chumo na ang kanyang realm ay tumaas na naman. Subalit isang ngiti lang ang isinagot ni Chumo at kanyang inilabas ang dagger. At ipinakita niya ito kay Mo Shanshan na may nakuha siya, at pwedeng ma-appraise niya ito ang 2 dagger na ito para sa kanya. Agad naman na kinuha ni Mo Shanshan ang dagger. At kanyang sinuri ito. Agad naman niya itong ipinaliwanag na ang dagger na ito ay ginawang pinagsama ang mga buto ng level 4 na mabangis na hayop na ice crystal na ibon. At napakagaan, ang mga sandata na gawa sa material na ito ay kadalasang ginagamit bilang mga nakatagong sandata, halos tahimik sila, at may sariling nakatagong epekto. Sa kabilang banda, tumawa naman si Sushana sa kanyang naririnig mula sa tinura ni Mo Shanshan, na isang level 4 na armas ito. Si Chumo na ito ay may mga kakayahan ba siya? Kapag pumasok sila sa lihim na kaharian, kailangan niyang maghanap ng pagkakataon na subukan ang kanyang mga kakayahan. Ngunit napahawak na lang sa mukha si Liao Yu at sinabihan niya si Sushana, alam niyang hindi siya kumbinsido sa lakas ng ating bida. Ngunit ang kanilang misyon ay makuha ang lahat ng kanilang makakaya sa lihim na kaharian, kaya't huwag ilagay ang kariton bago ang kabayo. At nakita naman ni Chumo ang lumalabas na enerhiya sa kanilang harapan. At tinanong niya ito na may energy fluctuations kung ito ba ang pasukan. Nakita naman nila ang lahat na biglang lumitaw ang kakaibang enerhiya sa kanilang itaas. Agad naman na kinuha ni Mo Shanshan ang isang kahon at ipinahayag nito sa kanyang kasamahan na dumating na ang oras at maghanda upang pumasok sa Secret Realm. Ang pagpasok sa lihim na kaharian ay maaaring magresulta sa random na teleportasyon. At ang posisyon ng lahat ay magkakaiba. Magpapadala siya ng senyales mula sa kanyang posisyon kaya lahat ay sumunod sa kanya sandaling makita nilang ito. At agad niyang binuksan ang kahon at biglang lumitaw ang Wanhua Plate. At ilang segundo lang ay gumawa ito ng isang portal, wala naman silang sinayang na oras at agad silang nagtungo dito para pumasok sa kabilang banda. Mula noong malaking pagbabago ng langit at lupa. Ang ilang maliliit na mundo ay lumilitaw paminsan-minsan sa buong asul na bituin. Dahil ang maliliit na mundong ito ay nakakabit sa asul na bituin at sa pangkalahatan ay napakatago na tinatawag itong mga lihim na kaharian. Ang ilan sa mga lihim na kaharian ay mayaman sa mga mapagkukunan. Na may mga bundok, tubig, buhay. At kahit na mabangis na hayop at iba't ibang makalangit na kayamanan. Habang ang iba ay baog na walang kahit isang talim ng damo na tumutubo. Ang Wanhua Secret Realm ay nakumpirma bilang isa sa mga lihim na kaharian na mayaman sa mga materyales pagkatapos ng mga dekada ng pagsisiyasat ng martial artist. Ngunit biglang lumabas ang portal at may isang taong lumabas dito. Ang taong ito ay ang ating bida na kasalukuyang nakahawak ito sa kanyang ulo. Na nakakaramdam pera nito ng paghilo sa teleportation ay hindi siya sanay sa ganitong bagay. Dapat ay galugarin ang kanyang kapaligiran, at sabay ginamit nito ang space perception para matuklasan niya kung ano ang mga nasa kapaligiran niya, at kanyang nakita na walang panganib sa ngayon. At nakita din niya ang isang 500 taong gulang na makulay na orchid.
At isang 300 taong gulang na damo. Bukod pa rito, napakaraming mahalagang espiritual na halamang gamot sa loob ng radius na 50 metro, ang konsentrasyon ng sigla at enerhiya dito ay hindi pangkaraniwang. Naging seryoso naman si Chumo. At naisip nito na ganoon kalakas ang vitality na tatakot siya na ang mabangis na hayop na pinalaki dito ay mahirap harapin. At ilang sandali lamang ay nagpaputok ng flare ang kanyang kasamahan sa di kalayuan na nagpapahiwatig na nakarating na din sila sa loob. Wika pa ni Chumo na nakarating na silang lahat at magsimulang mag-ipon, at pupunta na siya doon sa lalong madaling panahon. Subalit sa kabilang banda, sa grupo ni Mo Shanshan ay napapalibutan sila ng mga ferocious beast. At biglang sumugod ang mga ito ng sabay-sabay. Agad naman na sinalubong ito ni Mo Shanshan at nagpakawala ng ilang slash na tumama sa leeg nito at nahiwalay ang ulo ng beast sa katawan nito. At sinabihan ni mismo ang kanyang kasamahan na bagamat level 2 lang silang mabangis na hayop, ngunit mag-iingat pa rin silang lahat. At agad naman silang tumugon habang kinakaharap nila ang lahat ng ferocious beast. Ngunit hindi naman nakaiwas pa ang isang lalaki at sumigaw na lang ito sa sakit ng pagkagat sa kanya ng beast sa balikat. Nakita naman ito ng kanyang kasama at nagmadali niya itong tinulungan at kanyang hinampas ang beast sa ulo na agad naman niya itong napatay. Napabalikwas naman ang isang lalaki at nakita nito na magkasabay na umatake ang dalawang ferocious beast na agad naman niya itong hinaranggan ng kanyang shield. Sa pagkakataong ito ay inatake ito ni Mo Shanshan na madali niyang napaslang ang mga ito, subalit hindi na niya naramdaman pa na may isang beast na malapit na siyang sakmalin sa likod. Napabalikwas na lang sa tingin at sumambulat sa kanyang harapan ang mga pangil ng beast na malapit na siyang sakmalin, hindi na niya magawang makaiwas pa. Pero sa hindi niya inaasahan ay biglang lumipad ang ulo ng beast matapos itong tamaan sa leeg. At kanyang nakita si Chumo ay dumating sa tamang oras para mailigtas siya. Natuwa naman ito dahil dumating na rin sa wakas ang ating bida. Buti na lang daw ay dumating si Chumo ngayon dahil hindi nila maubos-ubos ang mga ferocious beast na patuloy silang inaatake, at saad pa ni Mo Shanshan. At sinabihan niya si Consultant Chumo na mag-ingat siya, dahil napakarami pa nitong mabangis na hayop. At makikita natin sa kanilang harapan ang mga beast na naghahanda ng umatake anumang oras. At sarkastiko namang sumagot si Chumo na huwag siyang mag-alala, kahit gaano pa sila karami, isa lang silang grupo ng level 2 na mabangis na hayop, kaya niya silang harapin. At kanyang itinaas ang espada nito sabay pakawala nito ng kanyang kapangyarihan. At ilang segundo lang ay naganap ang malakas na pagsabog sa panang-atake nito sa mga ferocious beast. Subalit nalipat naman tayo ng eksena. At makikita natin ang isang halimaw sa itaas ng bato at kasabay nitong nagpakawala ng mapangwasak na kidlat na kulay berde ang galit na kalangitan. Sa ibaba nito ay nakaluhod ang mga beast habang pinagmamasdan siya ng mga ito. Sa nanlilisik na mata. Ang halimaw na ito ay nakakapagsalita. At kanyang sinabi na nararamdaman niya na may pumasok sa lihim na kaharian, ang susi ay bumalik. Bumalik naman tayo ng eksena. Sa makapal na usok ay makikita natin ang kinakatayuan ni Chumo ay labis na nagkabitak sa lakas ng pagsabog na nangyari at nabura lahat ang mga ferocious beast. Subalit nakaramdam si Chumo na kakaiba. Kakaiba, bakit pakiramdam niya ang enerhiya ng buong kaharian ay bahagyang nagbabago? Maaaring ang kanyang talento sa space ay nagpapataas ng kanyang pangunawa sa space. Nararamdaman niya na ang espasyo sa lihim na kaharian na iyon ay napaka-unstable, ito ay lubhang mapanganib. Natuwa naman ang kanilang kasamahan. At sambit pa nila. Ito ay hindi nila inaasahan sa ating bida. Na sobrang galing. Kaya niyang patayin ng isang tao ang lahat ng mabangis na hayop sa isang iglap lang, kahit isang martial arts master ay hindi kayang gumawa ng ganito. Agad naman na nagpasalamat si Mo Shanshan sa tulong ni Chumo, kung hindi nila alam kung ilang tao ang mawala sa kanila dito. Sumagot naman si Chumo na walang anuman at kanyang sinabi kung ito ba ang lahat ng mga martial artist na nagtipon. Ipinaliwanag naman ni Mo Shanshan na 2 oras na ang nakakalipas mula nang may padala ang signal ng assembly. 40 na ang kabuuan nila na pumasok, at maliban sa 2 tao mula sa base ng Changfeng, ang kasalukuyang bilang ng mga tao lamang ang natipon. Saad pa ni Chumo. Nagpadala din ang base ng Changfeng ng mga tao dito para din ba sa Zuanyuan Chalcedony. Ngunit marihin naman sinabi ni Mo Shanshan na hindi.
Ang base ng Changfeng ay dumanas ng labis na pagkawala kamakailan, narito lamang sila upang mangolekta ng mga mapagkukunan at hindi makagambala sa kanilang mga operasyon. Ang antas ng panganib dito ay lumampas sa kanyang mga inaasahan. Kailangan nilang bawasan ng oras para sa paggalugad ng mga mapagkukunan at direktang pumunta upang mahanap ang Zuanyuan Chalcedony. Kung tutulungan daw siya ni Chumo na mahanap ang Zuanyuan Chalcedony, handa siyang ibahagi ang kalahati nito bilang kabayaran para sa pinababang oras ng pagsaliksik. Ngunit sinabi naman ni Chumo kay Mo Shanshan. Ang lihim na kaharian na ito ay nagbibigay sa kanya ng isang napakasamang pakiramdam. Ito ay hindi lamang tungkol sa mabangis na hayop. Natatakot siya na ang pananatili dito ng mahabang panahon ay mamamatay, sa palagay niya ay dapat na silang umalis dito sa lalong madaling panahon, at kung mahalaga ba ang Zuanyuan Chalcedony na ito. Ngunit sinabihan niya si Chumo na hindi pa niya ito naitatanong tungkol sa Zuanyuan Chalcedony, akala niya ay hindi siya mausisa. Napahawak naman si Chumo sa kanyang baba. At sinabi nito na kung talagang masyadong mahalaga ang kayamanang ito, mas mabuti para sa kanya na hindi malaman ang anumang impormasyon tungkol dito. Para hindi siya matukso na pag nasaan ito, iba na lang ang mga bagay ngayon, at sa palagay niya kailangan nilang suriin kung sulit ba ang panganib na ginagawa ng napakaraming tao. Ipinahayag naman ni Mo Shanshan na ang Zuanyuan Chalcedony ay isang bihirang mahalagang makalangit na kayamanan. Nagagawa nitong hayaan ng martial artist na lumampas sa limitasyon ng kanilang realm at magkaroon ng mas matibay na pundasyon. Halimbawa, ang isang martial artist sa kanyang pinakamataas na antas ngunit maaari lamang magkaroon ng 200,000 jin ng pisikal na lakas. Ngunit ang Zuanyuan Chalcedony ay maaaring payagan ng martial artist na yun na lumampas sa kanyang mga limitasyon at magkaroon ng lakas na 300,000 jin o kahit 400,000 jin. Kung ano ang kinakatawan nito ay isang mas mataas na paglago ng siling sa hinaharap, sulit ang panganib. Sa tinura naman ni Mo Shanshan ay natuwa si Chumo at saad pa nito sa kanyang sarili. Siyempre sulit ito, mayroon siyang talento at kakayahan sa amplification mula sa sistema ng pag-absorb, at kung mas malakas ang lakas ng base, mas malakas ang lakas pagkatapos ng amplification.